previously nga ay pinakita ko sa inyo kung ano yung mga possible na mangyayari kapag gumamit kayo ng dye ink at ng pigment ink. Ngayon naman sa vlog natin na to, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga materials na pwede nating magamit sa sticker printing. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakasunod-sunod nung mga materyales na na-discover ko nung nagsisimula ako. Kasi hindi nyo naman agad-agad madidiscover yung mga magagandang klase. So para medyo masaya, papakita ko sa inyo kung ano yung na-discover ko dati. So magsimula na tayo. Nakikita nyo naman dito sa isa nating camera at dito sa screen natin yung Beko sticker paper na A4. At eto nga yung itsura niyan dito sa isa nating camera. Eto yung pinakauna kong sticker paper na nagamit. So dati naman kasi ginawa nga lang natin tong side hustle, etong printing natin. Syempre usually bond paper lang ang alam natin, long, short, A4, and then eventually as times goes by, may mga magtatanong dyan, pwede bang magpa-print ng ID? So na-discover nyo naman kung ano yung sa ID. Sa mga susunod na videos natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sa mga photo printing naman. So ngayon sa sticker muna tayo. Syempre ayun nga, kagaya nga ng sabi ko, as time goes by, may mga magtatanong dyan, boss, meron ba yung sticker printing? Syempre ikaw, lagi mong sasabihin kapag ka nagninegosyo ka, kapag may nagtatanong sa'yo ng isang produkto na wala ka, lagi mong sasabihin ay out of stock na yung materials mo at magbigay ka na lang ng kahit papano na isang linggo na time frame, na which is dun sa isang linggo na time frame na yon, dun ka na magre-research para sa next na balik ng customer mo ay meron ka ng product na hinahanap niya, para hindi ka nakakapag-turn away ng customer. Kasi napaka sama niyan yung nagte-turn away ka ng customer. Isa yan sa mga natutunan ko sa mga private sector na napasukan ko before na bilang auditor. Yung pag-turn away ng customer, napakapangit niyan. Dapat laging papasok sa iyo yung customer, hindi yung tinatapon mo yung customer. So ayun nga, may nagtanong sa akin before kasi may negosyo siya na parang nire-repack niya yung mga binibili niya ng mga candies. So syempre kailangan mumurahin lang yung mailalagay niya na sticker para hindi na dumagdag sa expenses niya. Ito yung pinakauna ko ngang nakita, yung Beko sticker paper. Dati ang halaga lang nito 27 pesos or 30 pesos, 10 piraso. So ang benta ko nito sa isang sheet na isang colored, nabibenta ko siya dati ng 20. Ganun yung nangyayari dati. Pero syempre mas marami yung ipapaprint niya sa akin. Binibigyan ko siya ng discount, 15 pesos na lang yung binibigay ko sa kanya. Pero nung mga time na yun, wala pa akong platter cutter. Kumbaga minamanual ko lang siyang guntingin talaga. As in wala pa ako nung sliding cutter, ginugunting ko lang din talaga. And then may nagpa-print sa akin dati, nagtatanong siya kung pwede ba daw akong mag-print nung mga nilalagay sa parcel, yung mga sticker na nilalagay sa parcel, or yung tinatawag nila na waybill. Doon naman ako talagang pumaldo-paldo din doon kasi lagi siyang nagpapaprint. Every time na nagpapaprint siya sa akin, 10 sheet, kaya ang singil ko sa kanya noon 15 pesos. So sa isang ganito, hinahati ko lang yan ng apat kasi yung kasya dito na isang waybill. So imbis na magpapaprint siya doon sa iba na medyo mahal, sa akin na siya nagpapaprint, 15 pesos lang din ko na ibinibigay. Kasi kapag nagpa-print siya sa akin ng bond paper, 10 piso yung singil ko sa kanya dun sa waybill So pinapadagdag ko na lang siya ng 5 piso dito gamit sa mumurahin na Beko sticker paper. Medyo matagal din yung pagpiprint namin hanggang sa nag-decide siya na bumili na lang nung pinaka-sticker printing machine talaga ng para sa waybill. So medyo marami akong stock nito na hindi ko na nagamit, pero syempre may mga student na nagpapaprint pa rin sa akin ng budget meals lang na sticker. Ito yung piniprint ko sa kanila. So ang singil ko na ito 15 pesos para lang magastos ko or para hindi na sa akin ma-stock tong papel na to, kasi ROI na ako dito sa binili kong stock na yon, kasi napakamura lang nito. So ayun nga, ito yung pinakauna kong sticker na nagamit at makikita nyo dito, kulay green yung backing paper niya. Kung i-rate ko yung adhesive niya, 2/5 lang talaga yung adhesive niya. At saka yung sa papel niya, sa nipis nung papel
vinyl niya, para lang talaga siyang bond paper na merong adhesive sa likod. Kaya kung magpa-practice ka, kung meron kang bagong platter cutter na Cameo or kahit ano pa man yan, ay highly suggest sa'yo na dito ka mag-practice. Dahil ito yung pinag-practicean ko dati, nung bago pa lang yung platter cutter ko, hindi ako masyado nang hinayang kasi napakamura nga lang neto. 10 pieces na 27 pesos, 30 pesos. Ganun lang yung presyo niya dati, pero ngayon medyo mahal na. Meron nga pala tong iba-ibang klase. Meron din siyang glossy, meron din siyang satin. Pero ang binibili ko before, eto lang talaga yung matte. So kung gusto nyo gumamit din neto, ilalagay ko na lang sa description yung link. Kasi ganito yung singilan ko dati niyan eh. 5 piso na additional kapag ka sticker paper na ganito yung pagpiprintan mo. Kasi nga 27 pesos lang to dati, 10 piraso. So kung 5 piso yung singil ko, meron na akong tubo doon na almost kalahati kung ibebenta ko ng 5 piso isa to. Plus print pa na halimbawa isang buong bond paper colored, 15 yung singil ko dati noon. So bali 20 na yung magiging pinaka-total ko noon, 'di ba? Or yun, minsan nagbibigay nga ako ng discount, nasa sa inyo. So mag-move forward na tayo sa mga sticker pa na pwede nyong pagprintan. So next ko nga na discover na sticker, ito yung tinatawag na vinyl sticker printable. Na-discover ko naman to, syempre mahilig ako mag-vlog at meron din tayong mga motovlog. One time meron akong isang idol na motovloggers, si Reed Motovlog, R-E-E-D Motovlog, Reed Motovlog. Isa yan sa mga pinakaunang nag-motovlog, or hindi ko sure kung siya talaga yung pinakaunang nag-motovlog at nagbigay-bigay ng sticker. Nakita ko doon sa kanyang sticker, napansin ko doon sa materials na gamit niya at sa materials nga na ginagamit ko na Beko sticker, nakita ko sobrang kapal nung kanyang sticker. Doon na ako nagkaroon ng idea na mag-research at nalaman ko vinyl sticker pala yung mga tawag sa mga ganong klase na material. So kung magre-research kayo dito sa Lazada, type nyo lang vinyl sticker, sobrang daming lalabas na mga vinyl sticker dito na brand. Pero syempre kung alam nyo yung mas mahal, mas maganda, dun kayo bibili. Pero hindi naman porket sobrang mahal ay mas maganda. Yung iba kasi na mga nagbibenta ay overpriced lang. Wag kayong bibili sa mga shop na mga sinasabi nila na printing business pero nagbibenta lang sila ng mga overpriced. So i-double check nyo kung saan kayo bibili at ilalagay ko na lang sa description kung saan kayo makakabili ng mga vinyl sticker na mga legit talaga na suggested retail price. So etong vinyl sticker na to, meron tong tatlong klase, glossy, matte at transparent. Sa mga susunod na video na natin yung tatalakayin, pero eto nga yung ginagamit sa mga product labels, mga souvenirs, sa mga motovlogging giveaway, ayun. At inuulit ko, ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan kayo makakabili ng mga suggested retail price na vinyl sticker. Napakaganda nito, high-tech. So, nagamit na natin yung QWAF at kung ano-ano pa mang mga vinyl sticker dyan. Para sa akin, high-tech talaga the best. At next kong na-discover, eto nga yung tinatawag na photo sticker paper. Nagtataka na naman ako kasi nung mga panahon na yon. Nakita ko, ang ganda nung mga sa tropa ko, meron siyang chili oil business, nagtitinda siya ng mga chili oil. Nakita ko doon sa kanyang sticker label, ang ganda at saka ang mura nung bili niya. Kumpara mo nga doon sa ginagamit ko na Beko sticker paper. Kasi yung Beko sticker paper, para lang talaga siyang bond paper na merong adhesive. At yung vinyl sticker nga na nagagamit ko, at nakita ko doon sa tropa ko, hindi vinyl sticker yung gamit niya kasi mura lang. Kasi etong vinyl sticker, medyo may kamahalan siya. At nakita ko nga, nag-research ako, eto pala yung ginagamit nila, glossy photo paper sticker. Eto yung pinaka number 1 para sa akin pagka mga sticker labels yung inyong mga target, halimbawa mga chili oil, mga tuyo gourmet, etc. Eto yung gagamitin nyo ng mga materyales. Gumamit na ako ng Yasen, gumamit na ako ng high-tech. Eto talaga yung pinakamaganda yung coating para sa akin. At saka napakamura lang niya. Eto yung itsura niya. Ayan o. Para lang talaga siyang photo paper. Kasi syempre alam nyo naman sa photo paper, pagka nag-print kayo sa photo paper, maganda at saka glossy siya. Tsaka buong buo yung kulay neto. At ang pinakamaganda dito, lahat ng kulay na absorb niya. Kasi doon sa mga other brands like Yasen, high-tech, merong mga kulay na hindi na-absorb nung coating nila. Eto kasi may mga coating yan eh. Para lang din yan sa mga simento ninyo, dyan sa mga pader-pader ninyo. Pag pinipinturahan niya, nilalagay
lalagyan muna yan ng mga first coating bago ilagay yung mga final touch na pintura. So eto, napakamura, napakaganda sa sticker printing. Eto na nga pala yung kanyang bagong packaging. Ayan o, kung nakikita nyo, 135 GSM yung ginagamit ko sa kanya. Ang presyo nito around, check natin dito, 100 pieces, 270 ko siya nabili, 135 GSM. Meron pa tong 90 GSM. Nasa sa inyo kung ano yung gagamitin nyo, pero sa akin ginagamit ko 130 GSM. Dito na ako nasanay. Medyo may kakapalan nga lang siya ng konti kung ikukumpara mo siya dun sa 90 GSM. Kasi yung iba, minsan sa 135 GSM daw ay umaangat pa yung kanilang mga sticker. Kasi kapag mga ganitong photo sticker, wag nyo nang lalagyan ng mga photo top to. Rekta-rekta nyo na lang to kasi nga pang budget gaming lang yung mga ganito eh. Pero napakaganda na ito. Sa tingin ko waterproof na rin to eh kasi gumawa nga ako ng experiment. Nilagay ko sa labas, ulan, init. Hindi siya ganon kabilis na nag-fade gamit yung ating pigment ink. Napakaganda na ito. Tsaka talagang medyo papaldo-paldo kayo dito kapag ka nakakuha kayo ng magandang deal sa mga tropa nyo gumagawa ng mga product. Ito yung pinaka highly suggested na sticker product label. So as times goes by, may mga customer din kayo na may encounter. Sasabihin sa inyo yan, boss, gusto kong magpa-print sa inyo pero gusto ko yung kung ano lang yung logo ko, ayun lang yung makikita dun sa sticker. So ito yung I highly suggest naman na ito naman yung gamitin ninyo. Yung QAF na transparent. Binili sticker din siya pero transparent talaga siya. Yung iTech meron din siyang transparent na binili sticker pero hindi siya ganun ka-transparent. Medyo frosted siya. Ibig sabihin, kapag ka nag-print kayo doon, may kita nyo pa rin yung background niya. Medyo maputi-puti. Hindi kagaya na itong transparent ng QAF ay talagang transparent. Ang kinapangitan nga lang nito, hindi siya waterproof. Kaya kailangan lagyan nyo siya ng photo top. Pero usually, ginagamit tong materials na to sa mga binyag. Nilalagay siya sa mga kandila. Doon yung pinaka-purpose niya para sa akin kasi doon ko siya usually nagagamit. Or nasa sa inyo kung saan nyo siya gagamitin. Pwede rin siyang pang product labels or kung ano-ano pa man or kung saan i-avail sa inyo ni customer. Pero sa akin, mostly doon ko siya nagagamit sa candle para sa mga binyag-binyag. So kagaya nga ng sinabi ko na itong mga last video ko, eto sa kagaya na ito yung transparent. May customer kayo na may encounter na sobrang mga kukulit. Sasabihin sa inyo yan, boss, gusto ko talaga yung sticker ko, kung ano yung letter, kung ano yung kulay, ganun lang. So dyan napapasok yung tinatawag na mga decals. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung decals, eto yon, no? May kita nyo dito, ganyan. Eto, decals yung tawag sa ganyan. Yang sinasabi ng mga minsan yung customer na gusto nila kung ano yung logo nila, ganun lang din yung gusto nilang kulay. Pero medyo matrabaho yon, kaya medyo mahal. Kaya usually, etong mga decals, dito lang to ginagamit sa mga lettering. Or kung may mga logo na kayang-kaya naman gawin, kasi sa mga logo, pinagsasama-sama yun na kulay na iba't ibang kulay ng decals na sticker. So kung tatanungin nyo ako ano yung pinakamagandang decals na sticker, para sa akin etong TechCrap. Pero etong nakikita nyo sa aking harapan, eto ay free na decals sticker lang sa akin nung bumili pa ako ng aking platter cutter. Libre lang to. So nakikita nyo, hindi ko pa siya masyado nagagamit kasi medyo mahal kasi talaga yung singilan ng decals printing. Usually nakakapaggawa lang ako ng decals na ganito kapag may mga binyag kagaya nito, mga ninong-ninang, ganyan. So kung paano gagawin yan, magpunta lang kayo dito sa Silhouette Studio nyo, tapos gumawa lang kayo ng text, ganyan. So halimbawa, vlog. Gagawa lang kayo ng ganyan, tapos highlight nyo lang. Select lang kayo ng parang pinaka gusto nyong lettering at kung anong gusto nyong size. So ganyan lang yan. Ayan o, ganyan. So, ang gagawin nyo yan, ikakat nyo na yan. So, nasa inyo kung anong sukat ng inyong mga sticker kasi pwede nyong i-manual yan dito eh. Syempre, hindi A4 yon, ang gawin nyo na lang 12-12 para isang cutting mat, ganyan. So, titipidin nyo ng titipidin yan. Hanggat may space, pwede nyong idikit yan dito. Ayan o, ganyan. Para ikakat yan, para walang masasayang na space. 'Di ba? Tapos, kung magtatanong kayo, paano yan ididikit? Meron tayong tinatawag na transfer tape. Diyan sa transfer tape,
na yan, ginagamit to sa mga decals printing. Kasi kung iisipin nyo, paano nyo ididikit ito? So, di ba napaka-nipis niyan? Kasi hahawakan nyo na lang mismo yung pinaka-cut. Ito yung tinatawag na die-cut sticker or yung eto nga yung decal sticker. Ito mga decal sticker, yung nakikita nyo nga sa harapan ko, eto. Hindi siya napiprintan. Talagang ginawa lang siya para dito, ika-cut lang siya ng ika-cut. So, kung iba't ibang kulay yung gagamitin ninyo or mayroon kayong logong ginagawa, kulay by kulay, pag didikit-dikitin nyo yun, imamanual nyo yun. So, medyo mahal yung singilan ng decals. Halimbawa, ang gusto nyong sukat ay 3x2. So, 36 pesos na yan kung ang pinaka base price ninyo ay 6 pesos. Pero nakadepende itong base price nyo sa ginagamit yung materials. Kung ang gamit yung materials ay yung QAF na car sticker, pwede na kayo sa 3 piso. So, ang 3x2 ay 18 lang. So, eto, guide lang naman to kasi as times goes by, kapag medyo malaki yung pinagawa sa'yo ni client, halimbawa 17 inches by 17 inches, papalagyan ng mga 867 yung presyo mo. Syempre magbibigay ka ng discount, minsan kukunin mo na lang to around 600 or minsan mga 700 kasi minsan talaga papalo talaga ng medyo may kamahalan eh. Pero nakadepende kasi talaga sa design ni customer or sa anong ipapagawa ni customer sa'yo na mga decals. So merong iba't ibang kulay niyan. Ito, makikita nyo. Tech wrap, merong silver, matte, red, ayan. So, rose gold, emerald, ayan, ganyan, holographic. So, I highly suggest sa inyo na gumamit kayo ng mga holographic. Ito yung pinaka-quality talaga pagkadating dito sa mga names ng mga ninong-ninang, ayan, sa mga ganyan. At eto, kailangan nyo talagang gumamit ng transfer tape. Ito yung transfer tape. Ibang-iba yung quality niya sa normal na tape. Etong transfer tape, medyo may pagkakapal siya. At yung adhesive niya, kapag dinikit mo sa vinyl sticker, tapos yung vinyl sticker kapag dumikit na dun sa pinaka surface ng pagdidikitan niya, maaalis tong transfer tape kasi ayun nga yung purpose niya, to transfer lang yung vinyl. Hindi siya agaya na itong mga tape lang talaga na kapag dinikit mo dito yung vinyl, minsan natutuklap din, no? Kaya wag kayong gagamit nito, transfer tape lang talaga. So medyo mahaba na yung vlogs natin, sana natutunan nyo yung mga vinyl sticker na ginagamit natin. So sa mga singilan, nakadepende kasi talaga yan kung gaano nyo iba-value yung inyong mga ginagawang craft. So mabilisan lang na price reveal. Dito, dati nga ang single ko 20 pesos. So dito sa vinyl sticker, kapag walang photo top, sigil ko dyan 50 pesos or 60 pesos or 70, nakadepende. Pero kung merong mga photo top 70 to 100, huwag kayong magpapababa doon kasi talagang pagod lang yung kikitain ninyo. Dito naman sa glossy na photo sticker, pwede kayo 35 to 50 pesos, nasa sa inyo. Singilan dito, walang photo top yun, rekta-rekta print lang tsaka cut. So dito naman sa transparent, parang usual vinyl lang din na may photo top, 70 to 100 or kung wala 50 to 60 pesos, ganoon. Dito naman sa decals na cutout, nakadepende yan sa mga sukat. So halimbawa nga ganito, 1/3, lagay natin 1, yung height niya 1, tapos by 3, ayun, 9 pesos kapag 3 piso. Pero kapag mga tech wrap yung gamit nyo, siguro pwede nyo nang gawin 5 piso yan kapag tech wrap. 1/3 o 15, ayun, 1/3, o ganyan yung paggamit yan. 2/3, 30 pesos. So dito kasi sa presyuhan nito, kasama na yung transfer tape. So tatandaan nyo, medyo mahal yung transfer tape, kaya huwag kayong magpapalugi dyan sa decals cutout. So ayun, sana natutunan nyo. Siguro sa mga presyuhan, magpo-focus na lang tayo dyan sa mga susunod na video kasi mahaba na yung vlog natin. Like, share, and subscribe. Sana natutunan nyo yung mga materials na pwede nyong gamitin. At inuulit ko, ilalagay ko sa description yung mga link kung saan kayo pwedeng bumili, at wag na wag kayong magpapauto sa mga nagbebenta, sa mga nagre-resell dyan na super overpriced na hindi porket sobrang dami niyang followers ay maniniwala na kayo. Ginogoyo lang kayo yan. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax,
relax, ngiti